Sama-sama tayong magiging sarakli. Hiniling ng DPWH na mapa-freeze ang halos 5 bilyong pisong halaga ng sinasabing ari-arian ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. At kabilang dito ang mga helicopter na nakarehistro sa mga kumpanyang may kaugnayan umano sa kongresista. Saksi, si Tina Panganiban Perez. 4.7 billion pesos. Ganyan kalaki ang halaga ng 11 air assets ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. base sa listahang isinumite ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa DPWH. Kabilang ang Gulfstream 350, Bell Helicopter 407, Bell Helicopter 206B3 at Augusta Westland AW 1398. Nakarehistro raw ang mga ito sa Misibis Aviation and Development Corporation, Hightone Construction Development Corporation at QM Builder. Mga kumpanyang may kaugnayan kay Co ayon sa DPWH. Ang Hightone at ang QM Builders kasama sa 15 contractors na ayon sa Pangulo ay nakakuha ng 100 billion pesos na proyekto mula sa gobyerno. Hihingi ng DPWH sa Anti-Money Laundering Council na ipa-freeze ang mga pag-aaring ito ni Co. Ito po ay isasubmit na rin natin sa AMLC, sa ICI at sa DOJ para tulungan natin ang investigasyon. Hindi pa rin malinaw sa ngayon kung nasaan nga ba si Co. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Ping Lacson, welcome si Co sakaling gustuhin itong humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero di raw nila ito pwede imbitahan o ipasabina dahil sa interparliamentary courtesy. He is still a congressman and mayroong tradition na voluntarily he can appear and testify or manifest. Pero to send an invitation or even a subpoena, hindi proper. Ang House Infrastructure Committee naman, sinuspinde na ang pag-iimbestiga sa mga flood control project matapos ang 2 pagdinig. I think the chairs of the 3 committees had basically agreed na tumatakbo na po yung pong ICI. I think it is best to make a decision that we have to suspend and cooperate na lang po with the ICI. Para ipakita ang pakikipagtulungan ng Kamara sa Independent Commission for Infrastructure, itinurn over ni House Speaker Faustino Boji III sa ICI ang mga nakalap na nitong dokumento at ebidensya. Gayon din ang transcripts ng mga pagdinig ng Infracom. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Itinuturing ng protected witness ng Justice Department ang mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya at dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Gayon din ang mga dating kasamahan ni Alcantara sa DPWH na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Saksi, si Salima Refran. Bit-bit ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang CPU o Central Processing Unit ng kanyang desktop computer sa pagharap sa Department of Justice sa Maynila. Kasama niya ang kapwa dating Assistant District Engineer na si JP Mendoza. Pareho silang nagsumite ng mga sinumpaang salaysay sa DOJ. Ang CPU agad prinoseso ng Justice Department. They're showing their good faith. Pinapakita nila na gusto nila talaga magsabi ng totoo. At ito'y kanilang sinasabayan ng mga dokumento. Hindi lang to kwento, pero merong mga notes, ledgers at lahat ng kasama na maaari magturo sa mga taong may pananagutan. Mga pangalang hindi nababanggit na ngayon ay nababanggit. At maaaring iugnay sa iba pa mga taong hindi pa nababanggit. Ipinasok na sila ni Remulla sa Witness Protection Program bilang mga protected witness, kasama si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. We will be needing their cooperation and we will be needing more time for them to be able to gather different documents that are important to us. We will give them the protection needed para magtuloy-tuloy ang revelations natin. Ang isang protected witness ay binibigyan ng seguridad, tirahan at legal na proteksyon laban sa banta sa kanilang buhay.
Hindi pa sila ligtas sa kaso, pero maaaring maging state witness kung aprubahan ng korte. Tinanong rin si Remulla sa estado na mag-asawang kontratista na Sara at Curly Discaya na nagpa-evaluate rin para sa WPP. Sir, paglilinaw, ang mga Discaya po ba ay protected witness? Yes, we consider them already as protected witnesses. Kasi nga, to be fair to everybody who was applied, doon natin ilagay muna to. We will help them first with their security problems. Pero paglilinaw ni Remulla, ibang usapin pa ang pagiging state witness. Yung state witness status kasi, we're very careful about that. It takes a lot of doing to declare a person as a state witness because you're freeing them completely from criminal liability. Kinakailangan kompleto information. It's something that we will use only when we have to. Kasi nga, you free them completely of criminal liability, then it has to be worth it, ika nga, sa ating bayan. Sa ngayon, voluntaryo ang pagbabalik ng ari-arian ni Hernandez at hindi pa raw napag-uusapan ng restitution bilang kondisyon sa WPP. Pero, giit ni Remulla, Kailangan ng restitution. Ito gusto ng bayan natin. Ito talaga ang hustisya. Di ba? Ang lahat ng nakakuha ng hindi kanila, dapat sila sa ulian. Hindi naman to finders keepers, lalo na kung merong criminal design na involved. Diyan na tayo papunta. Kaya diyan na tayo magkakaalaman talaga ng kabuuan ng lahat. Ano yan kasi para umabot ka sa Memorandum of Agreement, satisfying all legal obligations, iba yan. ang kampo ni Hernandez ikinagalak ang pagiging protected witness na nito sa DOJ. This is what we've been praying for because of all the revelations he has made. It's important that he and his family is being protected. Yeah. Alam mo, the fact na nagbigay na siya ng mga nalalaman niya, dumadami ang kalaban niya. So, people want him silenced. Nasulatan na ng Justice Secretary si Senate President Tito Soto at paplansyahin na lang ang mga termino ng proteksyon ng mga protected witness. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. 4 na buwan ang tinitiis ng mga residente sa isang sitio sa Kalumpit, Bulacan ang pagbaha sa kanilang lugar. At ang panawagan ng mga residente, managot ang mga nangurakot sa mga flood control project. Saksi, si June Veneracion. 4 na buwan ang hindi humuhupa ang baha rito sa Sitio Cabo, Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Pati ang kanilang konkretong makeshift bridge, kahit mataas, nilubog ng tubig. 1.5 meters yan. Ang taas. Ngayon, lubog pa rin. Lalo na katagal? 4 months na. Magpa 5 months na. Hindi nyo lang nakikita pero itong aking nalalakaran, makeshift bridge ito. Dito sa isang bahagi ng Barangay San Miguel. Alam nyo ba, yung tulay na ito, naipatayo gamit yung pera ng mga residente. Nag-ambagan sila para maski papano'y merong solusyon dun sa kanilang problema. Diyan nanggagaling yung galit ng mga residente rito. Dahil nababalitaan nila ngayon na bilyon-bilyong piso pala ang nawawala dahil sa korupsyon kaugnay ng mga flood control project na dapat sana'y napapakinabangan nila. Ang Kalumpit ay sakop ng 1st Engineering District, Bulacan, kung saan maraming proyekto ang lumalabas sa mga pagdinig ng substandard. Hugot tuloy ng mga taga rito kung hindi sana inuna kasakiman sa pera. Malamang hindi ganito kalaki ang problema nila sa baha. Hindi po sana mangyari na puro hearing lang po. Puro hearing lang. Sana po may managot po talaga. Maraming residente na ang umalis at inabandona ang kanilang bahay na pinaghirapan nilang maitayo sa malinis na paraan. Ang mga naiwan, araw-araw na nagtitiis. Katulad ngayon, kahit saan ka bumaling, tubig. Dahil po sa mga kagagawa ng mga korap na po na yan. Subukan po nila na itry na mamumuhay namin ngayon. Baka po sakaling makonsensya po sila. Talagang hirap na kami sa nangyayari na yan. Hindi ko namin akalain na mabuti, naburger nga ngayon yung mga kurakot na tao. Nasa 20 pamilya ang nasa evacuation center ngayon ng barangay. Karamihan, hindi na mabilang kung ilang beses nang lumikas. Sila po nagpapakasaya, kami pong mga Pilipino, nagpapakahirap po kasi. Nahirapan po talaga kami. Hindi nakakakumpleto ng 1 linggo ng pasok ang mga estudyante dahil laging lubog ang kanilang eskwela.
Masakit po yung nakukuha po nila yung mga pondo po ng Pilipinas dito po. Mahirap din po. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Posible pa pong lumakas ang severe tropical storm Opong bago pa man ang pagtama at pagtawid nito sa lupa ayon sa Pag-asa. Base sa bulletin kanina alas 5 ng hapon, signal number 2 sa Northern Samar at hilagang bahagi ng Eastern Samar. Signal number 1 sa Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Masbate. Gayon din po sa Samar, iba pang bahagi ng Eastern Samar, Biliran at hilagang bahagi ng Leyte. Huling namataan ang sentro ng Bagyong Opong sa layong 685 kilometers silangan ng Maasin City sa Southern Leyte. May lakas itong aabot sa 100 kilometers per hour at bugsong aabot sa 125 kilometers per hour. Base sa forecast track ng Pag-asa, lalapit ang bagyo sa Eastern Visayas at Southern Luzon. Posible itong maglandfall sa Bicol Region, Biyernes ng umaga o hapon. Tatawid ito sa Southern Luzon hanggang makarating sa West Philippine Sea. At sa Sabado ito, inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Bukod po sa mga lugar na posibleng daanan ng sentro ng bagyo, dapat ding mag-ingat ang ibang probinsya na sakop ng tinatawag na Cone of Probability. Kapag tumawid na po ang sentro ng Bagyong Opong sa Southern Luzon, particular na sa Calabarzon area, ramdam ang hagupit niyan sa Metro Manila, Central Luzon at ilang bahagi ng Mimaropa. At bukod sa direktang epekto ng Bagyong Opong, dapat ding paghandaan ang epekto ng pinalakas na habagat. Base sa datos ng Metro Weather, may kalat-kalat na ulan sa Luzon, lalo na sa ilang lugar sa Mimaropa, Bicol Region at Quezon. Malawakan na ang mga pag-ulan at halos buong Luzon sa hapon at gabi. May matitinding buhos ng ulan sa Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Dito po sa Metro Manila, mataas pa rin ang tsansa ng pabugso-bugsong ulan bukas. Umaga pa lang din, may mga kalat-kalat na pag-ulan na sa Visayas. Buong Visayas na naman ang uulanin pagsapit ng hapon hanggang gabi. At malalakas ang buhos, lalo na sa Samar at Leyte provinces, Western Visayas at Negros Island region. Sa Mindanao, maaliwalas ang panahon maliban na lang sa localized thunderstorms. Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon at Independent Commission for Infrastructure Special Advisor Benjamin Magalong ang isang pumping station sa Tondo, Maynila. Ayon sa DPWH, umabot na sa halos 900 milyong piso ang nagastos sa proyekto mula pa noong 2017 pero hindi pa raw napapakinabangan. Saksi, si Rafi Tima. Sa dokumento pa ng nahawak ni Secretary Vince Dizon, uminit na ang ulo ng kalihim ng DPWH. Grabe, 2018 eh. Sinadya nila Secretary Dizon at ICI investigator at Baguio Mayor Benjamin Magalong ang Sunog Apo Pumping Station sa Maynila, kasama si Manila Mayor Isko Moreno dahil mula nang matapos ang proyekto, hindi pa raw ito napapakinabangan. 2017 ito pinondohan, 2018 sinimulan at ngayon may bago na namang pondo para ito ay mapagana. Total, from 2017 to now. Yung po boss na Kano? ito po yung project breaker. Yung po boss na 2017 and 2018 projects, ang total po na 774. And then? Tapos yung ngayon po na bago, ito po yung 94. Bali po boss, So close to 900 million na ang siningin ng gobyerno. So halos 1 billion na nga yung siningin ng gobyerno. Mismong si dating DPWH Secretary at ngayon ay Senador Mark Villar-Paraw ang nag-inaugurate ng pumping station noong 2020. Pero mula nang buksan, lagi daw itong nasisira. Ang solusyon, panibagong pondo para ito ay mapakinabangan. So sigurado kayo. Tapos pag hindi gumana, nagbaha pa rin dito, hindi gumana ito, papakulong ko kayong gas. Okay yun sa inyo. Willing kayong gano'n. Kasi hindi ako nagpapatawa. Kaya ako nagpapatawa ako. Hindi ako nagpapatawa dito. Ang sinasabi ko, tatapon tuwid tayo ng 100 milyon dito. Sinasabi niya masusolusyonan. Paliwanag ng DPWH engineer, nag-iba na raw ang topography ng ilog kung saan dadaloy ang tubig, kaya hindi gumagana ang pumping station. Ang ikinagulat ng inspecting team, kailangan daw ng dagdag pang 200 milyong piso para talaga mapagana ito. Dapat kayo, ang iniisip nyo, paano nyo papaganahin yung buo? Kasi nung 2020, diniliber to, buo eh. Binayaran nyo, buo eh. Dapat gumagana eh. 5 years na hindi gumagana eh. Tapos ngayon, papatsi-patsiin nyo na naman.
Ano, 200? Anong kaya nyo sa amin? Tanga. Sa uli, pinag-utos ni Dizon na itigil muna ang pagpapaayos sa pumping station para i-assess ng isang third-party inspector kung paano ito papaganahin. Pero ang ipinagtataka ng mga opisyal ng barangay, hindi sila kinonsulta bago gawin ang proyekto. Sa totoo lang daw, hindi nila ito kailangan. Nakatulong na ho ba ito sa inyo? Hindi po, konsumisyon. Lalo na, Dati pong baha namin, katalampakan. Ngayon naging bewang. Paglilinaw ni Mayor Magalong, kahit mapagana ang pumping station, titiyakin ng Independent Commission for Infrastructure na mananagot ang mga may kinalaman sa proyektong ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Umalma si Vice President Sara Duterte sa pagdalaw ng mga tauhan ng Philippine Embassy sa The Hague, Netherlands, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay sa Vice Presidente, kung wari lang ang sinasabing welfare check sa kanyang ama. Ang sagot po dyan ng DFA sa pagsaksi ni Mariz Umali. Tinutulan ni Vice President Sara Duterte ang ginawang pagbisita ng mga kinatawan ng Philippine Embassy sa The Hague sa kaniyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Vice Presidente, nagpanggap daw silang isang welfare check ang kanilang gagawin. Pero tingin ni VP Sara, utos umano ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatanggap siya ng impormasyon mula sa Malacanang na nagsumite ang Philippine Embassy ng report sa Pangulo tungkol sa ginawang pagbisita. Giit ng bise, nalagay raw sa panganib ang buhay ng ama nang payagan ng ICC na pumasok ang mga ahente ng gobyernong kumidnap sa dating Pangulo nang walang pahintulot ng kanyang pamilya. I can only speculate, Mr. President, but I don't really have the facts obtaining on the ground. Sa tingin ko lang talaga ay baka yan ang purpose bakit sila pumunta doon para i-confirm siguro kung talagang totoo ba na merong cognitive impairment ang ating dating Pangulo. Paliwanag naman ng DFA, welfare check ang ginawa ng mga taga-Philippine Embassy at naaayon ito sa Vienna Convention on Consular Relations at Batas ng Pilipinas para protektahan ang kapakanan ng lahat ng mga Pilipino. Tungkulin daw ito ng lahat ng Philippine Foreign Service Posts at walang pinagkaiba sa ginagawa ng DFA para sa iba pang nakadetineng Pilipino abroad. Tiniyak naman ng International Criminal Court na naaayon ang mga aksyon nito sa ICC Rome Statute at sinusunod nito ang international standards na ang mga nakadetineng individual ay may access sa kinatawan ng kanilang mga konsulado. Ang anumang pagbisita raw, merong pahintulot na nakadetineng individual. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Umabot na sa 7 ang patay sa pagtaob ng sasakyang pangisda noong kasagsagan ng pananalasa ng Super Bagyong Nando sa Santa Ana, Cagayan. At sa Mangaldan, Pangasinan, idinadaing ng ilang residente ang mabagal na paghupa ng baha. Saksi, si Nico Wahe. Nagmistulang dagat ang kahabaan ng National Road sa barangay Manganbaka sa Subic, Zambales. Kasunod ng malakas na pag-ulan kaninang alas 4:30 ng hapon. Binahari ng health center ng barangay Navaluan sa Mangaldan, Pangasinan. Iniakyat na sa ikalawang palapag ang supply ng mga gamot. 90% ng bahay dito lubog sa baha. Lalo dito sa school, barangay hall, pati yung barangay hall po ay pinasok ng tubig. Ang problema pa, karaniwang inaabot ng 2 linggo bago humupa ang baha sa lugar. Kaya posibleng matagalan pa bago magbalik eskwela ang mga mag-aaral. Naway po, matulungan niyo po kami na magkaroon po ng drainage dito sa barangay Navaluan. Kasi every time na umuulan po, talagang ito na po yung sitwasyon. Hindi raw kaya ng pondo ng barangay ang pampagawa ng drainage canal at kailangan daw ng tulong ng national government. Lampas tuhod ang baha sa ilang lugar sa Dagupan City bunsod ng high tide. Pahirapan, malalim yung tubig. Inilikas na ang ilang nakatira malapit sa mga ilog. 16 na barangay ang nalubog sa baha sa Calasiao mula pa sa pananalasa ng Super Typhoon Nando. Mahigit 4,000 pamilya ang apektado. Na-stress na ako talaga. Wala kaming paghigaan. Lumutang-lutang na talaga. Kaming dalawang umihiga. Minarapat po ng ating tanggapan na mag-conduct po ng forced evacuation. Lalong-lalo na po doon sa interior part ng ating Mancop dahil noong nakaraang July po doon po nanggaling ang bulk ng ating rescue operation. Sa Santa Ana, Cagayan, wala nang buhay ng matagpuan kaninang umaga ang 3 pang mangingisdang sakay ng tumaob na fishing vessel noong kasagsagan ng Super Typhoon Nando. Isa sa 7 nasawi si Jimmy Pascual.
Mayo pa siya huling nakita ng anak na si Jamaica. Yung bag niya na dala niya noon, sabi niya sa apo niya, Apo, tong bag na to, ipapamana ko sa'yo pag namatay na ako. Sabi ko, wag naman kayo magbiro ng ganyan pa. Si Mang Jimmy ang unang crew ng fishing vessel na natagpo ang patay. Nakakadurog ko ng puso, sir, kasi halos di mo na siya makilala po. Kaya kung nasaan ka man ngayon, patawarin mo po sana kami sa lahat ng pagkukulang namin sa inyo. Matapos ma-recover si Mang Jimmy, nagtuloy-tuloy ang search and rescue operations ng Coast Guard Station sa Santa Ana. 6 na crew ang nailigtas. Kinailangan pang gumamit ng chainsaw ng mga rescuer para mabutas ang ilalim ng bangka para mapasok ang engine room kung saan umano napunta ang ibang crew. Ang ibang katawan sa mga bakawan na natagpuan. Actually, sir, ang challenge sa rescue operations sa tuwing sumisisid sila, the zero visibility doon sa area. And then, pag dito po kasi sa bakawan, yung mga cadavers po kasi natin, napapasa ilalim sila sa bakawan. So, pag nakuha na yung mga katawan, halos lasog-lasog na rin po sila. 4 na katawan ang nakuha sa unang araw ng search and rescue operations. Kabilang dyan ang kapitan ng barko na sa bakawan din nakuha. Kanina, nailagay na sa may port ang fishing bank na Jobens. Sa tindi ng pinsala, tila hindi na ito mapapakinabangan. Pero ang mas nakakahinayang daw para sa may-ari na si Mang Romel, ang nawalang buhay ng kanyang mga kaibigan. Sobrang lungkot, sir. Pero pa na rin, salamat na rin. Nagpapasalamat ako ng marami dito sa Cagayan, sa Cagayan dahil makasuporta sila. Ang Philippine Coast Guard at MDRRMO irerekomenda raw sa lokal na pamahalaan ng Santa Ana na ipagbawal na ang pananatili ng mga mangingisda sa kanilang mga bangka sa kasagsagan ng bagyo. Iyan ay para maiwasan na ang ganitong mga trahedya. Mula rito sa Santa Ana, Cagayan, para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Pinaghahandaan na ng mga residente ng Oriental Mindoro, Bicol Region at Visayas ang posibleng hagupit ng bagyong Opong. Saksi, si Bea Penla. Ilang buwang pinaghirapang itanim ng mga magsasaka ang mga palay na ito sa Barangay Apitong, Nauhan, Oriental Mindoro. Kaya ganun na lang ang pangamba nila sa nagbabadyang paghagupit ng bagyong Opong. Marami pong mga hayop, marami pong palayan. Una-una po palayan talaga ang mga nagdidisgrasya. Kaya mga tao po talagang dumadanas ng paghihirap. Mawala na naman kami ng hanap buhay. Malaki raw sana ang may tutulong kung may gumaganang flood control project sa kanilang lugar. Talagang nakakapaghinanakit po at nakakasama ng loob. Kaya wala po kaming maliliit, wala kaming magawa. Gawa na nasa kanila po ang kapangyarihan. Ang nangyayari po sa amin, nagiging kaawa-awa maliliit na katulad namin na wala pong ibang inaasahan kundi po makisaka or may palayan. Nang bisitahin kasi ng DPWH ang kanilang barangay noong September 9, hindi matagpuan ang 3 proyektong pinondohan at idineklarang tapos na noong 2024. Kaya wala raw silang magawa kundi lubos na paghandaan ang pagdating ng bagyo. Sobra pong pangamba, madam. Kaya nga po kami noon ay nag-request na magkaroon dito ng flood control project. Yun nga lamang po, hindi po namin alam kung saan napunta. Magkakaroon po tayo ng pakikipag-ugnayan doon sa ating mga kabarangay na malapit dito sa yung mga prone na area na binabaha upang wala pa man po yung baha ay palilikasin na po natin. Mahigpit yung ating coordination sa mga local government units, particular sa ating mga local DRRM officers na magpaabiso na kagad sa ating mga kabarangay, lalo na dun sa mga flood-prone areas. Nagpatupad naman ng huling biyahe kanina ang ilang barkong may biyahe mula Albay pa Catanduanes. Para sa kaligtasan ng mga tripulante at pasahero, wala na raw special trip. Naka-alerto na rin ang mga lalawigan sa Eastern Visayas. Actually, based sa 50mm rainfall scenario, ang projection ng Pag-asa is almost 95% ng mga barangays. So out of the 569 mga barangays, 543 barangays yung babahain at pwedeng maka-experience ng rain-induced landslide. Sa Oton, Iloilo, hindi pa nga humuhupa ang baha sa ilang barangay. Ito na naman ang isang bagyo, kaya nag-aalala ang mga residente. No choice gid sir, kung magtaas gid man gulpe, may bakwit gid kami.
Subong panilag lang kami sa Chimpo. Para sa GMA Integrated News, ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Itinalaga ni Pangulong Marcos si dating Supreme Court spokesperson Brian Keith Hosaka bilang Executive Director ng Independent Commission for Infrastructure. Sa pagpapatuloy naman ng imbestigasyon ng ICI, isa pang luxury vehicle ang isinuko ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez. Saksi si Joseph Moro. Kauna-unahang super sport utility vehicle sa buong mundo na nagkakahalaga ng 30 to 35 million pesos. Ang Lamborghini Urus na ito, ikalawang luxury vehicle na isinuko ni dating Bulacan 1st District Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa abogado ni dating DPWH 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez, yung pagsusoli niya ng kanyang mga luxury vehicle, dalawa na ito ngayon. Nung Friday, GMC 12 million at ngayon, Lamborghini na 30 to 35 million ay wala raw hinihinging kapalit sa gobyerno. This is the right thing to do. Well, hindi naman ito in exchange for anything. No. Dati nang sinabi ng ICI na ipasusubasta ang mga isinukong luxury vehicles. Ayon kay ICI Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong, may mga mamahalin pang motorsiklo na isa sa uli si Hernandez. Pero ayon sa kampo ni Hernandez, pinag-uusapan pa yan. Sir, all you said all? Lahat? Ilan yung susoli niya? Meron yung binanggit niya. Yung GMC, at may mga motor pa siyang isusoli. Mayor, yung Ferrari nandito na ngayon. Alam na namin kung saan ang location, kaya lang hindi ma-start. Kaya kailangan may dadalhin na kwan dun eh. Kasi kwan pala yun eh. Parang hybrid siya. Hindi ma-start kaya hindi nila madala rito. Pero makukuha na namin yan. Yung mga nakita mo yung video, may mga Ducati, may mga motor pa siya. Well, kasama ba yung Hindi pa namin napag-uusapan with regard to that. Okay. Ngayong araw, ipinatawag ng komisyon sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, Assistant Engineer Hernandez at Assistant Engineer JP Mendoza. Ipinatawag din si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na umano'y naglako ng mga insertions sa National Expenditure Program ng DPWH kay Senador Tito Soto. Tumanggi silang magbigay ng panayam sa media. Ipinatawag din sa pagdinig si dating Senate President Chisa Escudero. Si Escudero at si Ako Bicol Party List Representative Saldi Co ang itinuturo ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na nasa likod ng maanomalya umanong insertion sa 2025 budget. Yan ay klarong paglilihis, kaugnay sa iso na kinakaharap natin at nakahanda kaming ipaliwanag yan kung sakasakali. There were no insertions? Amendment sa pinapanukala ng mga miyembro ng Senado, amendment na pinapanukala ng mga miyembro ng Kongreso. Si Congressman Puno hindi sa bahagi nga ng Kongreso pa nung panahon yun, kaya hindi ko alam kung saan siya nagagaling. Itinanggi rin ni Escudero na may small committee sa BICAM. Sir, when the ICI asks you, is there a small committee that inserts flood control projects? Wala at hindi ako bahagi noon at hindi flood control projects dahil ang alam kong komite ay nagre-reconcile ng pagkakaiba ng dalawa. Sa DPWH, 10 regional at district engineers ang binigyan ng 5 araw para sagutin ang show cause order laban sa kanila. Pinagpapaliwanag sila kaugnay ng aligasyong marangyang pamumuhay na higit sa kanilang kakayahan, pagpapatupad ng mga substandard na mga proyekto at paninira umano ng mga dokumento. Naharap sila sa kasong administratibo pero kung sapat ang ebidensya, isusumite ito sa ICI para sa posibleng kasong kriminal. Simula pa lang ito, at hindi ako magtataka kung linggo-linggo mayroong bagong ganitong listahan. Ayon sa abogado ni Hernandez, pwede pang madagdagan ng senador at mamabatas na dawit sa anomalya sa flood control. Depende yan sa makikitang records sa computer ni Hernandez na ibinigay na sa DOJ. Si Bryce po, sinabi niya na yung salaysay na binigay ni Engineer Alcantara ay kulang pa. Meron siyang mga binanggit sa akin ng mga pangalan. Kinumpirma ni Fortune ang ulat na aabot sa 4 na kasalukuyan at 2 dating senador ang madadawit. Pero hindi raw sila magpapangalan basta-basta hanggat walang ebidensya. Nauna nung nabanggit ni Alcantara sa kanyang sinumpang salaysay, sina Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla, lahat tumanggi na sa aligasyon.
hapon. Hanggang hindi pa talaga na-unseal at nabubuksan yung laman nitong computer, mas minarapat po niya na hindi na lang po muna magsasalita para hindi siya nagtuturo ng mga tao kung sino yung mga personalidad, kung ilang bang senador talaga ito, kung whether incumbent or whether ex-senators, Sa pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee hearing bukas, inaasahang dadalo si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Engineer Alcantara, si Bernardo ang kausap niya sa pagbababa ng pondo at kung sino ang mamabatas na mabibigyan ng porsyento. Meron siyang naunang affidavit, magsusupplemental daw siya because the affidavit that was sent to us earlier, that was before Alcantara testified yesterday. So ngayon, after hearing the testimony, nagpasabi na magsusupplemental. Siya yung magiging susi dyan kasi siya yung naglagay sa kanila dito sa Bulacan. So, para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, isang linggo na lang bago ang opisyal na pagbubukas ng NCAA Season 101. At bukod sa bagong format ng mga laro, inaabangan din ang mga nagbabalik at ang mga bagong courtside reporter ng liga. Saksi si Katrina Son. All set na ang lahat para sa NCAA Season 101 na magsisimula sa October 1. Sa media launch, pinida ng NCAA Management Committee members ang bago format para sa games. Dati kasi pagka sa elimination, naka 10 to 12 weeks, alam na eh. Hindi pa tapos, alam na kung sino yung papasok sa Final Four. So itong bagong format, ang hirap i-determine. It would really be consistency over complacency. So I hope that all the teams are really preparing for all the games because every game would count. Dapat din daw abangan ang pag-officiate sa mga games ngayong season. Ang mga team, puspusan ng pag-iensayo at paghahanda. Before, we were underdogs and now we got our chip on our shoulder. Challenge yun to do better from last year and to keep us going talaga. Kasabay ng opening ng NCAA Senior Basketball ang pagsisimula rin ng Juniors Basketball. It's a challenge for us to prepare. We need to really mas maging refine yung training namin. Ang courtside reporters ngayong season ay kombinasyon ng mga nagbabalik at mga bagong pangalan. Well-represented rin ang bawat batch simula nang i-cover ng GMA ang NCAA noong season 97. Returning courtside reporters sina Chantal Laude at Fatima Reyes. Patuloy ang NCAA journey ni Fidel Agua, Lysel Galpo at Christine San Agustin. New courtside reporters sina Aaron D., Tatiana Austria at Bianca Tagarda. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, ang inyong saksi. Simula po sa Oktubre, pwede nang mamili ng mga panregalo sa Noel Bazaar. At mas pina-espesyal po yan dahil itinaon sa pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng Noel Bazaar. Saksi si Aubrey Carampel. Tis the season of giving and shopping. Pwede nang simulan ang pamimili ng panregalo dahil next month, magbubukas na ang ultimate shopping destination, ang Noel Bazaar. Now on its 25th year, kapartner pa rin ang longest-running bazaar in the metro, ang GMA Network at GMA Kapuso Foundation. 25 years of Noel and 75 years of GMA. Just proof that in our ever-changing world, some partnerships are really meant to last and become stronger through time. Over 500 participating merchants ang lalahok sa iba't ibang venues. Maraming pagpipilian mula fashion finds, accessories, toys, home essentials, at local products. Sa October 17 to 19 sa Philinvest Tent Alabang ang kick-off. Lilipat naman sa Crystal Pavilion Okada, Manila from November 14 to 16. November 26 to 30 sa World Trade Center
at balik sa Philinvest Tent Alabang sa December 18 to 21. For the Okada Run and for the World Trade Bazaar Run, we have our, of course, very popular GMA Kapuso Foundation Celebrity Ukay-Ukay booth. However, at the Philinvest Tent, yung kick-off at saka yung finale mangyayari sa Philinvest Tent. We also have a special booth that offers direct donation to unang hakbang sa kinabukasan. Sa media conference, present ang ilang Kapuso ambassadors ng Noel Bazaar na sina Sparkle artist Sky Chua at Kapuso P-pop group Cloud7 na ready na raw ang personal items na kanilang i-donate at ipa-auction. We're really excited po na makita lahat ng aming mga fans and lahat ng mga shoppers sa mga venues and dates ng Noel Bazaar. I'm always happy to help out, especially nung nalaman ko yung backstory ng Noel Bazaar. Partners pala sila ng Kapuso Foundation. So, talagang may matutulungan tayo pag pumunta tayo ng Noel Bazaar. Kabilang din sa Kapuso ambassador sina Carla Abellana, Jillian Ward, Rian Ramos, Ashley Ortega, Team Yap, Izzy Martinez at 24 Oras Chika Minute host Iya Arellano. May appearances at performances din mula sa Kapuso Stars. May mga mabibili ring gamit ng inyong favorite celebrities and GMA Integrated News Anchors. Hilig namin po sabihin sa Noel Bazaar, naka-shopping ka na, nakatulong ka pa. Dahil yung pagkapupunta ka, bumisita sa event, nag-shopping sa ukay-ukay or sa ating mga local merchants, nakakatulong din po talaga ito sa mga projects of Kapuso Foundation, lalong-lalo na sa pagpapatayo ng schools, tsaka yung mga disaster relief programs din po. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Mahigit 10 milyon na ang views ng isang lola na kung todo makeup habang nasa ospital sa Iloilo City. Retiradong guro ang 78 anyos na si Lola Delia. At ayon sa kanyang anak, kinuna ng mala Get Ready With Me video habang naghahanda sa kanilang paglabas ng ospital. Gusto raw ipakita ng kanyang ina na kahit may pinagdaraanan, pwede pa rin maging masaya at maging positibo sa buhay. May magbabalik sa hearing sa Bubble Gang. Level up ang kulit sa pagbabalik ng karakter ni Michael V na si Shala Dismaya. Sasamahan pa siya ng mga bagong karakter na sina Corny Dismaya at Senator Tolpu. Gagawin pang triple ang katatawanan sa pagdating ni Kong Kikoy. Kung anong mangyari sa pagdinig, yan ang dapat abangan sa linggo sa Bubble Gang pagkatapos ng 24 oras weekend. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.